Tyrone Maxey Bogues, ang pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Sa taas na 5'3" ay tila imposibleng makapasok ito sa liga. Ang average height nga sa NBA ngayon ay 6'6" inches. At noon, dahil sa kanyang height, ay walang naniniwala sa talento ni Tyrone at palaging sinasabi sa kanya ng mga tao na sinasayang lamang nito ang kanyang oras sa basketball dahil masyado itong maliit para makapasok sa NBA. Ngunit ang mga pagdududang ito ay kanyang binura nang makapaglaro siya sa NBA noong 1987. At yan ang ating babalikan sa video na ito, ang istorya ng pinakamaliit na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Si Maxey Bogues ay pinanganak noong January 9, 1965 sa Baltimore, Maryland at lumaki sa Lafayette Court Housing Projects, kung saan ang lugar na ito ay kilala sa mga krimen at di magagandang gawain. Pinalaki ito ng kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay pabalik-balik sa bilangguan. Dahil nga lumaki si Tyrone sa magulong environment na ito'y nagkaroon ng epekto sa kanyang buhay. Kahit nga ikaw ay isang matinong tao at umiiwas sa gulo, kung ikaw naman ay nasa ganitong klaseng lugar, ay gulo na mismo ang hahanap sa iyo. Noong si Tyrone ay 5 taong gulang pa lamang, ito'y nabaril sa kanilang lugar. Ayon sa kwento, habang sila'y naglalaro, ay may isang bata ang pumulot ng bato at binato sa isang tindahan at naging dahilan para mabasag ang salamin nito. Kaya naman galit na lumabas ang owner ng shop at kumuha ng isang double barrel shotgun at sila'y pinaputukan. Sa kabutihang palad, si Tyrone ay nakaligtas. Sa kabila nga ng magulong lugar na kinalakihan, dahil sa basketball ay hindi naman napasama si Tyrone sa mga maling gawain dahil ipinokus ni Tyrone ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng basketball na naging paraan para umiwas ito sa mga gulo. Ang bansag kay Tyrone na Maxey ay nagsimula sa kanyang paraan ng paglalaro sa kanilang mga pick-up games sa Baltimore. Ang Maxey ay nagsimula sa salitang mugging na ang ibig sabihin ay pagnanakaw. Kung sa atin sa Pilipinas, si Tyrone ay inahahalin tulad sa isang snatcher. Dahil sa kanyang bilis at liksi sa loob ng court ay nagagawa niyang ma-steal ang bola mula sa kalaban ng walang kahirap-hirap. Nagsimulang umarangkada ang karera ni Tyrone sa high school noong siya ay nasa junior year. Sa kabila ng pagiging pinakamaliit na player sa loob ng court, tinulungan ito ng kanilang coach sa paghubog ng kanyang laro upang magamit ang kanyang bilis at liksi para maging advantage. Pinangunahan nito ang kanilang team na itinuturing na isa sa mga best high school basketball teams na nabuo at nag-dominate sa high school basketball. Kabilang ang pagtalo sa isang number 1 ranked team sa buong bansa at tinambakan ito ng mahigit 20 points. Ang Dunbar Boys ay binubuo ni Maxey Bogues, Reggie Williams at Reggie Lewis. Sila'y kabilang sa first round pick ng 1987 NBA Draft. Ang mga players ngang ito ay naglaro sa isang team sa high school na itinuturing pa ngang ang pinakamahusay na high school basketball team sa kasaysayan na nabuo. Si Maxey Bogues ang sinasabing pinakamahusay na manlalaro sa koponan na naglaro bilang point guard at nasa top 10 pagdating sa assist sa buong bansa at may 12 points per game average na pinangunahan ng kanyang koponan sa back-to-back undefeated season noong 1981 at 1983 season na mayroong 29-0 at 31-0 record sa high school. At dito unang pinatunayan ni Maxey na ang pinakamaliit na manlalaro sa loob ng court ay kayang magpakita ng malaking laro. Ngunit sa kabila ng tagumpay ni Tyrone at ng Dunbar Boys, nakatanggap lamang ito ng 2 scholarship offer sa college mula sa Georgetown at Wake Forest, kung saan tumungo nga ito sa Wake Forest. Sa kanyang unang season, si Maxey ay nag-struggle at nakakuha lamang ng kaunting minuto sa laro
kasabay ang pag-a-adjust sa mas malalaki at mas mabilis na pace ng laro. Dito ay lalo ring dumami ang kanyang kritiko. Normal lamang sa isang rookie na maibangko at maglaro ng kaunting minuto. Ngunit bilang isang 5'3" point guard, alam ni Magsi na hindi ito sapat at kailangan niyang magpakitang gilas kung gusto niyang matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Sa kanyang sophomore year ay ginising ni Tyrone ang natutulog na pagkatao ni Magsi. Sa kanyang ikalawang taon nga sa Wake Forest noong 1984-85 season ay tumaas ang mga numero ni Bogues at nag-average ng 7 points, 7 assists at 3 steals kada laro. Ngunit sa kabila nito, ang Wake Forest ay nag-struggle pa rin. Pagdating sa kanyang ikatlong taon noong 1985-86 season, naging starting point guard na si Magsi, averaging 11.3 points, 3.1 rebounds, 8.4 assists at 3 steals per game, isang pambihirang numero para sa isang player na may taas lamang na 5'3", ngunit hindi pa rin naging matagumpay ang kanyang kupunan sa taong ito. Bago ang huling taon sa kolehiyo, ang nasa isip ni Magsi ay ang NBA at kung paano ba siya makakapasok sa pinapangarap na liga. Dahil nga mula sa simula pa lamang ay walang naniniwala sa kanya kundi ang kanyang sarili lamang at ang kanyang ina na nagpapalakas ng kanyang loob at sinasabing huwag isipin ang sasabihin ng ibang tao. Dahil kung nagawa niyang magtagumpay mula sa kalye ng Baltimore at maging parte ng pinakamagaling na high school team at makapaglaro sa Division I school ay naniniwala itong makakapasok siya sa NBA. Ito na nga ang huling taon para siya'y magpakitang gilas. Si Tyrone sa kanyang senior year ay nagtala ng kanyang pinakamataas na average sa kolehiyo na mayroong 14.8 points, 9.5 assists, 2.4 steals at nakakagulat na 4 na rebounds kada laro. Kahit hindi man naging matagumpay ang season na ito para sa Wake Forest, pinakita naman ni Magsi ang kanyang kakayahan bilang point guard. Dahil sa galing nitong mag-distribute ng bola ay nagiging mas mahusay ang kanyang mga kasama sa loob ng court. Sa kanyang senior year noong 1987 ay nakasama siya sa first team All-ACC at may hawak na 579 assists sa kanyang karera sa Wake Forest. Natanggap din niya ang Francis Pomeroy Naismith Award, isang award na ibinibigay sa mga player na nagpakita ng malaking laro sa kabila ng kanilang height. Sa taong ding ito, napili si Magsi na irepresenta ang national team ng USA sa FIBA World Cup noong 1986 sa Spain na nagbigay ng gintong medalya para sa Amerika. Kahit wala pa mang social media noon, ay sumikat pa rin si Magsi dahil hinangaan ang kanyang mga ginagawang pambihirang bagay para sa isang 5'3" at ang paghangang ito sa kanya ng manonood ay sinuklian niya ng magagandang laro. 1987, nagdeklara si Bogues para sa NBA draft. Marami ang nagsasabi na ito ay hindi mapipili sa draft, ngunit ang lahat ng ito ay narinig na ni Tyrone noon pa man mula pa sa Baltimore na siya'y pinagtatawanan at sinasabihan na nagsasayang lamang ito ng oras hanggang sa pangmamaliit sa kanya sa Wake Forest. Kaya naman baliwala na ang lahat ng pambabatikos na ito at nakatingin lamang sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. The Washington Bullets select Tyrone Bogues. Natupad nga ang kanyang matagal na pinangarap nang mapili si Tyrone ng Washington Bullets bilang ika-12 overall pick sa 1987 NBA Draft nang tawagin ang kanyang pangalan ni NBA Commissioner David Stern. Para kay Tyrone, hindi lamang ito simpleng pagkapili sa NBA Draft dahil ito ay sumisimbolo sa ilang taon na pagsusumikap, paniniwala at pagpapatahimik sa kanyang mga kritiko. Sa 14 na season ni Magsi Bogues sa NBA ay naglaro siya sa 4 na kupunan sa Washington Bullets, Charlotte Hornets, Golden State Warriors at Toronto Raptors na nag-average ng 7.7 points, 7.6 assists
at 2.6 rebounds per game, ngunit siya ay mas nakilala sa kanyang pamamalagi para sa Charlotte Hornets. Para sa isang 5'3" point guard, ang daan patungo sa NBA ay hindi madali dahil sa kanyang mga pagsubok na pinagdaanan. Sa kabila ng pagmamaliit sa kanyang laro, dahil sa kakulangan sa height ay hindi tumigil si Tyrone at patuloy na naniniwala sa kanyang sarili. Kapos man sa height ay nagpakita naman ito ng malaking laro sa NBA. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po!